Yes, Jesus never fails. And Satan fails again. Tayo po'y sumandaling manalangin. Nawa ang mga katagang mamumutawi sa aking mga labi at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan o aming dakilang bato. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning! Isa pong kagalakan na muli kayo ay aming mga kasama. Tayong lahat ay narito upang ipagdiwang sa ating kalagitnaan ang pagdiriwang na naganap kahapon. Samahan po ninyo ako sa ating pagbubulay sa umagang ito na pinabagatan po nating faith that leads to triumph. Ano po ba kahapon? International Women's Day. Palapakan naman natin yung mga kababaihan, ang ating mga nanay, ating mga lola, at maging ang mga kabataang babae na makikita po natin na sabi nga po riyan, no one can make you feel inferior without your consent. Para sa mga kababaihan. Pinapakita po sa atin sa umagang ito na sa ating pong pagdiriwang ng International Women's Sunday ay nais po nating palakasin ang ating mga pananampalataya sa panahong ito ng Kwaresma at ipagdiwang natin ang mga pananampalatayang ito ng mga kababaihan. Pero siyempre, kasama pa rin yung mga kalalakihan sa umagang ito na ating pong kinikilala. Samahan po ninyo ako sa ating pagbubulay sa ating mensahe sa umagang ito na matatagpuan po sa aklat ng Roma, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At sinasabi po sa panahong ito ng Kwaresma or the season of Lent. Sa ating susunod na slide, makikita po natin ano ba yung panahon ng Kwaresma. On this first Sunday in Lent, we enter a season of reflection, a deep reflection, repentance, and renewal. Na kung saan, sinasabi po sa atin as we celebrate also the International Women's Sunday. Ito yung panahon sa pagpapalakas natin ng ating mga pananampalataya to realign our hearts sa kalooban ng Diyos. And for the women, we need to recognize the faith and resilience of women who have trusted God and held on to His Word sa kabila ng mga struggles and challenges. Kaya masasabi po natin sa umagang ito na talagang ang nais ng Diyos sa atin ay maunawaan natin. Ano nga ba itong sinasabing pananampalataya na naghahatid ng katagumpayan? In Romans chapter 10, verses 8 to 13, reminds us that salvation is not based on our efforts, but on faith in Jesus Christ. It is this faith that leads to triumph over sin, over shame, and ultimately into eternal life. Kaya masasabi po natin na sa umagang ito, sa ating pagbubulay, pagmumuni-muni, let us reflect on three key aspects of faith that leads to triumph. At yung tatlo nga pong yan ay yung faith triumphs over doubt and fear. And the second is the faith triumphs over shame and division. And the third is that faith
triumphs over death and leads to salvation. Tingnan po natin yung unang susing aspeto. Marahil kilala ninyo ang taong yan. Na kung mahilig kayo sa Netflix, lagi niyong makikita yan. Si Denzel Washington. Sabi po niya, your faith is a weapon. Use it to defeat doubt and fear. Because faith triumphs over doubt and fear. Makikita po natin doon sa talatang 9 na if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung maniniwala tayo, kung sasampalataya tayo, no, na ang ating Panginoong Hesus ay binuhay ng Diyos, at sabi nga po, maliligtas ka. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin, faith is more than belief. It is a declaration. No? Isang pagpapahayag. Kaya pagka meron kang pananampalataya, dapat pinapahayag mo yung pananampalatayang iyan. Hindi lang yan pinaniniwalaan. Idinideklara. Because true faith requires not only believing in our hearts, but also confessing with our mouths na ang ating Panginoon ang ating tagapagligtas. Makikita natin that faith overcomes doubt and fear. Sino po ba rito ang hindi natatakot? Uy, wala na. Sino ba rito ang hindi na nakakaranas ng pag-aalinlangan? Uy, wala na rin. Parang totoo. No? Kung wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang takot, ibig sabihin, you have that faith in your heart. Because many people struggle with uncertainty. Diba? Pag hindi na-tiyak kung ano yung gagawin, pag hindi na-tiyak yung pupuntahan, diba? Para kang negosyante, pag nagsisimula ka pa lang, pagka sinabi, naku, baka malugi ako, mag-iisip ka na kung itutuloy mo pa o hindi. Pag may nakita ka na, ay, ang ganda nito, ano kaya kung bilhin ko na? Ano? Kaya lang nag-aalinlangan ka, baka peke ito. Yan. At natatakot ka na baka mamaya pag sinabing bayad muna bago delivery, baka ma-scam ka. Yan. Meron kang takot, pag-aalinlangan. We question if we are worthy. Karapat-dapat ba ako sa posisyong ito? Karapat-dapat ba ako sa obligasyong ito? Or if God truly hears us, naririnig kaya ng Panginoon yung aking mga panalangin? Diba minsan sabi nga natin, bakit yung panalangin ko parang hanggang kesame lang? Parang hindi tumatagos. But the Bible assures us that when we trust in Jesus, we will not be put to shame. Hindi niya tayo ipapahiya. And for our biblical example, isang napakaganda is Mary, the mother of Jesus. Ano ba itong si Maria? Makikita po natin sa kwento, noong siya po ay pinakitaan ni Angel Gabriel at sinabi sa kanya ang plano ng Diyos. No? Makikita natin na hinarap ni Maria yung kanyang takot. She faced fear and uncertainty. Diba? Wala siyang, hindi siya nagdalawang isip. Bagamat may pagtatanong siguro sa kanyang sarili, paano mangyayari yun? Dalaga ako. No.
Pero habang ipinapaliwanag sa kanya ng anghel, dahil kung isipin nga naman, she has all the reasons to fear. Paano na yung aking mapapangasawang si Jose? Hindi pa nga kami nagsisiping ay malalaman niyang buntis na ako. Diba? Maaring iyon ang kanyang She has all the reasons. Yung uncertainty of the things na sinasabi sa kanya ng anghel, the societal judgment, ano na lang sasabihin ng pamilya ni Jose? Ano na lang ang sasabihin ng kautusan? Di ba pag nalaman ay stone to death ang gagawin sa kanya? And even her personal inadequacy. Kaya ko ba yun? Subalit, makikita natin ang naging katugunan nitong si Maria. Let it be to me according to your word. And her faith led to triumph. Makikita natin na ang buhay ni Maria, masasabi natin, naghatid sa kanya ng katagumpayan ang kanyang pananampalataya. Hindi niya na iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Ang sabi niya lang, maghari nawa ang inyong kalooban. And for this Lenten season, how are we going to apply these things? Surrender your doubts and fears. Isuko na natin yung ating mga pag-aalinlangan at takot sa ating Panginoong Diyos. Iyan yung nasubukan ng aming anak nung siya po ay magtitake ng kanyang board exam. Natatakot siyang mag-exam dahil baka raw mag-fail siya. Anak, sabi ko, hindi ka na bumabata. Lahat ng mag-e-exam, pare-parehas kayong hindi nyo alam kung ano ang katanungan. Ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Sabi ko, pag bumagsak ka, mag-exam ka uli. Pero dahil nga ipinagkatiwala sa Panginoon, biyaya ng Diyos, ibinigay sa Kanya. So let us surrender all our doubts, all our fears, this Lenten season. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito yung panahon na kinakailangan isinusuko natin lahat sa Diyos. And women today, like Mary, can trust God's promises even in uncertainty. Kung iniisip ninyo, si Maria yan Panginoon ang kausap niya Di ba? Ako'y simpleng babaeng Pilipina. Yan. Mga kapatid, babae ka, nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Maraming pangako ang Panginoon sa atin. Kaya katulad po ni Maria, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. And then declare your faith boldly. Huwag tayong mahiya. Kung ano ang pananampalataya, meron tayo. Kung yung mga mali nga ang pananampalataya, gano'n na lamang yung pinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya. Tayo pa kaya na tama yung pananampalataya? Ang hindi natin ipaglaban at ipahayag yung pananampalatayang yan? Di ba? Ikaw yung ibang mga tinatayuan. Handang mamatay para sa kanilang pananampalataya. How much more are we? Na alam natin na yung pananampalataya nating pinanghahawakan ay meron tayong katiyakan. Kaya sabi nga, huwag tayong matakot and do not let fear keep us from following God's calling. Iyan ang challenge po sa atin ng Diyos sa panahong ito ng Kwaresma. And then the second key aspect is that faith triumphs over shame and division.
Sabi nga riyan, the key to overcoming shame ay ang pananampalataya nating taglay. Because anyone who believes in Him, sabi po sa ating talata, will never be put to shame. No? Sabi yan doon sa ating talatang 10, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Diba, minsan nga tayo, napapahiya tayo sa mga ginagawa natin eh. Pero ang pangako ng Diyos, kung sumasampalataya ka sa akin, hindi ka mapapahiya. Pero tayo, marami tayong ginagawa, nakakahiya. Napapahiya, pinapahiya natin. Di ba? Mga kapatid, faith removes shame and restores dignity. Makikita po natin that the world often tries to define us by our past mistakes. Di ba? Laging yan ang bungad ng mundo. Kayo na may dating ganyan. Di ba? Kaya kahit nagbabago ka na dahil ganyan ang tingin sa'yo ng mundo, hindi ka na magbago-bago. No? Maging yung ating kahinaan, yung ating social status. Anak ka ba ng Diyos, ba't naghihirap ka? O, di ba? Nile-label tayo ng mundo. But in Christ, there is no shame, only grace and redemption. Kaya nga mga kapatid, masasabi natin, faith unites all people. Walang distinction. Sabi nga, yung Jew and Gentiles, male and female, pare-parehas na sa harap ng Panginoon. No? Sino ba yung mga Hudyo? Yung mga Israelita. Sino yung mga Hintil? Tayo yon. Tayong mga hindi Israelita ay mga Hintil. Pero sabi, wala nang pagkakaiba sa harap ng Panginoon. Kaya nga sabi nga sa atin, nung sinabi po ni Pablo that there is no difference between the Jew and the Gentile, ibig sabihin, all are equal before God. And this speaks powerfully to gender, to racial and social divisions. No? Sapagkat para po sa ating Panginoong Jesucristo, women are not to overlook. No? They are valued, they are empowered, and they are blessed. At ang isang napakagandang halimbawa po niyan sa Biblia is the Samaritan woman na nakausap ng Panginoon doon sa balon. Alam naman natin ang kwento ng babaeng ito. She was rejected by society due to her past. Diba sabi nga ng Panginoon, wala ka naman talagang asawa, marami kang kinakasama, pero wala kang asawa. Sinabi ng Panginoon, kaya nga siya, kung siya po ay umigib, tanghaling tapat. No? Kasi yun yung oras lang na pwede siyang pumaroon. Hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga tao. Yet Jesus met the Samaritan woman at the well. At doon, Jesus restored her dignity and used her to proclaim His name. Yung pananampalataya ng Samaritana led her to triumph over shame. Dahil pagkatapos po ng kanilang pag-uusap, anong ginawa niya? Pumaroon siya sa bayan at sinabi niya sa mga tao ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Ganoon po katindi ang pananampalataya
it triumphs even the deepest shame in our lives. Marami tayong nakakahiyang pangyayari sa ating buhay. Pero lahat ng iyan dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga pag tinatanong ka, uy, nagbago ka na? Di ba ganyan ka? Noon yun. Di ba? Noon yun, ngayon binago ako ni Lord. At yun dapat nakikita na sa atin yung pagbabagong yun. Dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Pero kung patuloy pa rin tayo sa mga kahihiyan na ginagawa natin, sa palagay ko, kinakailangan nating suriin yung ating mga pananampalataya. Kinakailangan nating tignan. Kung kinakailangan i-dissect mo pa, para lang makita mo, ano ba itong pananampalataya meron ako? Bakit hindi ako nababago? Dapat ganon. No? Kasi kung hindi pa rin tayo nagbabago, may malaking question mark. So how are we going to apply these things? Sino ba rito ang nakaranas na ng malaking kahihiyan? Taas po ang kamay. Wala. Uy, ang galing. Wala silang kahihiyan na nagawa. O, binago na kasi ng Panginoon. Wala na yon. Kaya hindi na natin naaalala. No. To be honest, meron tayo, di ba? Marami tayong kahihiyan. Kaya nga ang Panginoon, kinakailang mamatay. Di ba? O, di ba sa Biyernes Santo, maririnig nyo, anong unang kataga ng Panginoon? Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Walang nagtaas, so ibig sabihin, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na iyon pala ay kahihiyan. Mga kapatid, leave your shame behind. Because God gives grace. Huwag nating sayangin ang biyayang ito ng ating Panginoon. Because as we trust God's Word, it removes us from condemnation and replaces it with grace. Dahil sa totoo lang, lahat tayo sa biyaya lang naligtas. Huwag mong sabihin na kasi nung pinanganak ka, you have golden spoon. Huwag mong sabihin na kasi nung ipinanganak ka, mana ka sa nanay mong maganda. Kaya maganda ka. Huwag nating ipagmalaki yan. Because only by grace that we are saved. And women and men are equally called by God. Kaya minsan nalilito ako doon sa sinasabi nila, kinakailangan pantay. Pero pagka ginagamit yung salitang men, at nauna yung men. Bakit nauna yung men? Dapat women. Ay di ba dapat pantay? Diba? Sa bagay, doon sa women, may men. No? Mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin, makita natin na pantay sa paningin ng Diyos ang babae at lalaki. Do not let society define your worth. Your identity is in Christ. Minsan, di ba, nung panahon, makikita ninyo, alam niyo ba yung pangalan ng asawa ni Noah? Alam niyo yung pangalan ng asawa ni Noah? Mrs. Noah. O, di ba? Walang pangalan. Hindi pinangalanan sa Biblia ang pangalan ng asawa ni Noah. Mga kapatid, kaya minsan nakakalungkot isipin, no? Dahil lang sa kultura, dahil lang sa nagkakaroon ng mga diskriminasyon. Pero sa harap ng Diyos, pantay sila. No?
Kaya nga kung nagluluto ang nanay, dapat nagluluto rin yung tatay. Pag naglalaba yung nanay, dapat naglalaba rin yung tatay. Di ba? Ganon yun eh. Biglang may natawa, ay tatay hindi naglalaba. Na kailangan maglalaba na. No? Kaya nga po itong panahon ng Kwaresma, let us focus on breaking barriers and let us embrace unity in Christ. Alam naman natin, maraming pagkakabahagi, maraming pagkakawatak-watak. Pero kung paiiralin natin na sa panahon ito ng Kwaresma ay panahon ng pagmumuni-muni, panahon ng pagpapanibago, panahon ng pagsisisi, kayang i-restore ang anumang nasirang relasyon. And the third point is, faith triumphs over death and leads to salvation. Sabi nga po doon sa 1 Corinthians 15, verse 57, yan po yung nakasulat dyan sa gilid. He gives us victory over sin and death. Dahil sabi nga po doon sa talatang 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Iyan po ay sa konteksto na kung ikay sumasampalataya kay Kristo. Dahil meron din pong sinasabi sa Biblia, hindi lahat ng tatawag ng Panginoon ay maliligtas. But in this context, in this book of Romans, yung sinasabing tatawag sa Panginoon ay yung mga sumasampalataya kay Kristo. Nasabi, kapag ikaw ay tumawag sa pangalan niya, hindi ka mapapahiya at ikaw ay maliligtas. Because faith is the key to eternal victory. Because faith leads to victory over sin, over struggles, and even death. Kahit na kamatayan, kaya natin itong pagtagumpayan. Because sin brings death. But faith in Christ leads to salvation and eternal life. And salvation is available to all who believe. No? Pag sinabi nating available, nahandyan lang yan. Pero kung hindi ka sasampalataya, hindi mo mararanasan yan. Kaya kinakailangan gawin mo, sumampalataya ka. Believe. Because the phrase, everyone who calls on the name of the Lord, emphasize that no one is excluded from God's saving grace. Wala po siyang ipinipwera. Kaya nga kung manunumbalik lang tayo, kahit matagal kang napalayo sa Diyos, kung sasampalataya ka lang sa Kanya, maliligtas ka. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya itong panahon ng Kwaresma, kinakailangan magising na tayo sa katotohanan. Hindi na ito yung panahon na magpapatumpik-tumpik pa tayo. Hindi na ito yung panahon na maghihintay pa tayo nung sinasabi natin, kasi meron siyang Kairos time. Yes, lahat naman dumarating yung Kairos time o yung God's time. Pero wag naman yung magsisimba ka, sasabihin mo, siguro hindi pa kalooban ni Lord na magbalik ako. Si Lord patuloy yung naging hadlang. Dahil hinihintay mo yung Kairos time, yung God's time. Kaya ayaw mo pang magbago kasi hindi pa pala kalooban ni Lord. Yung bang gusto ni Lord sa atin? Gusto nga niya, magbago na tayo eh. Kaya lang, ayaw pa natin. No? Ayaw pa natin. So paano tayo bibigyan ng katagumpayan sa ating mga kasalanan at kamatayan if we will continue sinning? No? Magpapatuloy tayong magkasala. At ang isang napakagandang halimbawa po niyan ay si Martha. Alam naman natin pagka sa mga kwento, laging si Martha yung abala. Di ba? Siya yung laging napapansin na, ay,
Lagi lang nasa kusina yan, hindi naman nakikinig ng salita ng Panginoon. But this time, matapos na malaman nitong si Marta, no, na dumating na si Jesus, after 3 days na mamatay ang kanyang kapatid na si Lazarus, no, kinausap siya ng Panginoon. No? At ang sabi niya, do you believe that I am the resurrection and life? At ano ang sagot niya? Anong sagot ba ni Maria, ni Marta? Yes, Lord, I believe. At ang kanyang pananampalataya, iyon ang nagatid sa kanya sa katagumpayan mula sa kamatayan. Kaya nga mga kapatid, nakita po natin yung declaration of faith. Yes, Lord. Di ba napakaganda pag kinakanta natin, yes, Lord. Kasi naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng katagumpayan sa kamatayan. And how are we going to apply sa ating buhay? Trust in Jesus for victory over sin, over struggles, and even death itself. Kasi kung naniniwala tayo na Panginoon lang ang makatutulong sa atin, bakit pa tayo maghahanap ng iba? Women like Martha, Mary, and the Samaritan woman showed us great faith. Kaya nga sabi po diyan, follow their examples. These faithful women in the Bible, sila ang gayahin ninyo. And this Lenten season, let us use this time to call upon the Lord and be renewed. Because Lent is a time to call on Him, to repent, and to experience renewal in Christ. At sa ating pong pagtatapos, ating balikan, as we observe the Lenten season, ang panahon ng Kwaresma, let us celebrate International Women's Sunday and let us remember that faith is the key to triumph. Because faith triumphs over doubt and fear. Meaning, it needs to be declared and we need to trust in His Word. That faith triumphs over shame and division. So we need to embrace unity and our God-given worth. And faith triumphs over death that leads to salvation. So let us call upon the Lord and be saved. And for us, a call to action. Let us continue to reflect on areas where fear, where doubt, or shame that holding us back. And let us surrender them to God. And then, let us encourage and uplift women of faith around us. And then, let us strengthen our faith and continue to proclaim the good news of salvation. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya na naghahatid sa katagumpayan. Lord, help us to trust in your word, to live boldly for you. Lord, as we enter this Lenten season,
continue to renew our hearts, strengthen our faith, and bless the women you have placed in our lives, who have placed their trust in you, and empower all of us to proclaim your name for our salvation. And all these things we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.